Sa wakas, natapos na po yung ating mga pagninilay sa mga eskribas at pariseyo. 3 araw po nating pinagnilayan yan. At ngayon naman po ay eto pa rin po, meron pa rin kaunti tungkol sa mga pariseyo. At ang tinutukoy naman po ay ang lebadura ng pariseyo. Kakaingat kayo, sabi ng Panginoon, sa lebadura ng pariseyo. At ano po yung lebadura niya? Ang pagpapaimbabaw. Muli na naman pong inilabas yung salitang hypocrisy, kaplastikan, tupperware, permaware. Magkaiba yung salita kaysa doon sa gawa. Bagamat kung makita po natin ang lebadura ay siyang nagpapaalsa doon sa tinapay. Gaano mang kaunti o kaliit na bahagi ang lebadura, siya po ang nagpapaalsa doon sa tinapay. At ito po ang katotohanan na mababanggit po natin. Goodness and evil can also increase, can grow, it can multiply. Kaya naman mas maganda po na mas ang gawin po natin ay ang kabutihan upang sa ganon mag-multiply ang kabutihan laban sa kasamaan. Sa panahon po ng pandemya, mas maganda po na gumawa tayo ng kabutihan, maglingkod, magmahal, magpatawad, magbigay, at mag-isip ng paraan para makatulong sa ating kapwa. Sa unang bahagi po ay binigyan pansin ng Panginoon yung napakaraming mga tao at sila'y nagkakatapakan. It shows to us the situation today in the world, that we are in a rat race. Ano po ba ang gustong makuha ng crowd? Di po ba ang gusto nila ay pakabig para sa kanilang sarili, para gumaling, para makakuha ng tinapay, sabagat nalaman nilang nagpaparami ng tinapay ang Panginoon. We are in the rat race competition, and everyone is a competitor, and everyone is a wolf. Kung napanood po ninyo yung Squid na game, ay yun po ang istorya. The movie presents to us that the most important thing in the world is money. And we are in a rat race, at ang kailangan itumba mo yung kalaban. Kahit mga magkakaibigan ay doon sa huli sila pa rin ang nagpatayan. At gayon din po, nagkakatapakan. Ibig sabihin sa buhay po natin, laging may kompetisyon. Sana po sa panahon ng pandemya, tanggalin na po natin yung espiritu ng kompetisyon, kung hindi ang espiritu ng pagmamahalan, pagbibigayan, ang ating isagawa. Kahit na malayo pa ang Pasko, then hindi na sana tayo magtapakan, kundi tayo po'y magtulungan. At ang pangatlong bahagi po ng banal na ebanghelyo ay nagsasabi ng tungkol sa katotohanan. Well, the leaven of the Pharisee will not remain hidden. It will be revealed soon. But the truth will always triumph. The truth, how much we strive to cover it up and to put some mask on it, the truth will always triumph. Ang katotohanan ay patuloy pa ring magwawagi. The leaven of the Pharisees is hidden, will be uncovered. But the word of God must be proclaimed to the housetops. Ang salita ng Diyos ay dapat ipagsigawan sa lahat ng panig ng mundo. Kaya hindi ako tumitigil sa mga misa natin. Ito pong ating misa, dadalwa lang yung tao. Ang audience ko, isang gwardiya at isang executive secretary. Dadalwa lang po ang audience ko. Pero patuloy po akong
sumisigaw sa pulpitong ito. Patuloy kong pinapangaral ang salita ng Diyos because the Word of God must be proclaimed. Ang salita ng Diyos ay dapat ipahayag. Ang salita ng Diyos ay dapat magbigay ng pag-asa, magbigay ng buhay sa ating lahat, lalo digit sa panakumpong ito ng pandemya. Ikaapat na masabi nating aral na banal na ebanghelyo ay yung sinabi ng Panginoon, huwag kayong matakot. Marami po tayong kinatatakutan, lalo digit ngayong panakumpong ito ng pandemya. Natatakot tayo kapag yung katabi natin umubo. Natatakot tayo na maaring yung katabi mo ay may virus. Natatakot tayo magkameron ng COVID-19 virus. Natatakot tayong magkalagnat. Natatakot tayong magkasakit. Natatakot tayong mamatay. Natatakot tayong tumaba. Natatakot tayong pumayat. Natatakot tayong tumaba. Natatakot din tayong pumayat. Natatakot po tayo sa maraming bagay. But the Lord said, tonight, do not be afraid. Kung ang maya ay hindi napapabayaan sa langit, at gayon din ang mga damo sa kaparangan ay patuloy pa rin tumutubo, how much more tayo po, the crowning glory of God's creation, bilang tao at bilang anak ng Diyos, bilang mga minamahal ng Diyos, bilang tagapagmana ng kaharian ng langit, hinding-hindi po niya tayo pababayaan. Alam po ba ninyo ang number one killer ng mundo sa pagkakataong ito? Hindi po COVID-19. Ang number one killer ng mundo ay stress. Ang pumapatay sa atin ay takot. And perfect love casts out all kinds of fear. Kung hindi po tayo natatakot at palitan po natin ito ng pananampalataya, mararamdaman natin ang tagumpay ng salita ng Diyos sa ating buhay. Mararamdaman po natin ang pagwawagi ng kabutihan laban sa kasamaan. Do not be afraid. You are more worth than the birds in the sky. Huwag po tayong matakot sabagat patuloy tayong ililigtas ng Diyos. Patuloy po niya tayong bibigyan ng kagalingan. Ang kailangan lang po, maghintay po tayo. Maghintay po tayo, the great time of God and the great timing of God. In God's time, in God's manner, we will experience the healing of the Lord. Kaya huwag po tayong matakot at ang pagkatakot po natin, palitan natin ng pananampalataya. Don't you ever give up. Because the Lord is never giving up on you. Amen.